May karapatan po ba ang Kongreso, which is composed of the Senate and the House of Representatives, to punish its members and ultimately order their suspension or removal from office? Ang sagot po dyan, ang simpleng sagot po dyan ay meron. Ayon po sa Article 6, Section 16 of the 1987 Constitution, the Congress has the power to punish its members for disorderly behavior. At kung magkakaroon man po ng desisyon ang Kongreso, ang Kamara de Representante, o ang Senado na suspindihin o patalsikin sa pwesto ang kanilang miyembro, dapat po magkaroon ng two-thirds vote. Ibig sabihin, dahil mayroon po tayong 24 na senador, at least 16 senators must concur in the decision to suspend or remove a member. Ngayon po, sa Kamara de Representante, napakarami pong kongresista. Ipagpalagay na po natin na merong 300, ipagpalagay po natin. Because the Constitution requires that there must be at least two-thirds votes. Dapat po 200 o higit pa ang bumoto para mapatalsik o masuspindi ang miyembro. Ngayon po, importanteng isipin natin na ang suspensyon ay hindi naman po pwedeng panghabang buhay. In fact, the Constitution says that a penalty of suspension when imposed shall not exceed 60 days. Hindi po pwedeng mas matagal pa sa 60 araw kung meron man tayong sususpindihin na miyembro ng Kongreso. Alam niyo po, itong probisyon ng Constitution na to, bigla ko naalala yung 1960 case na Osmeña versus Pendatun. Doon po sa kasong iyon, may isa pong senador na merong binigay ng mga aligasyon, may mga sinabi po siyang mga akusasyon sa dating Presidente Garcia na nagresulta sa Kongreso na humamon sa kanya na maglabas ng ebidensya. Meaning to say, during his privileged speech of this particular senator, he made some allegations against the president then, President Garcia, and so the Senate asked him to produce evidence to substantiate his claims. Pero dahil hindi po nakapaglabas ng ebidensya yung senador, the Senate decided to suspend him for 15 months. 15 buwan ng suspension. Hindi na po pwede yan. Dahil sa 1987 Constitution po natin, nilinaw ng mga gumawa ng konstitusyon na kung may suspension man, hindi po pwedeng mas mahigit pa sa 60 araw. Ngayon, baka po isipin natin, meron na po bang napatalsik sa pwesto ang Senado o ang Kamara de Representante? Alam niyo po, kamakailan lang meron pong tinanggal sa pwesto ang Kamara de Representante. Kung maaalala po natin, may isa pong congressman na nagtago o pumunta sa Timor-Leste dahil po kaugnay doon sa kasong hinaharap niya sa pagkamatay ng isang gobernador sa Negros. Alam niyo po, ang ginawa po ng Kamara de Representante ay bumoto para po siya ipatalsikin sa pwesto. At nung tinitignan ko po ang boto ng Kamara de Representante, I realized that the House of Representatives voted unanimously, kung hindi ako nagkakamali, 265 votes in favor of expelling him, of expulsion, and 0 votes in favor against the expulsion of that particular former congressman. So sana po nakatulong, ang Kongreso po ay may karapatang to penalize its members, either to suspend or ultimately to expel a member.